Magandang gabi po sa lahat po ng ng naka-online po ngayon na nakikinig at nanonood. Salamat po sa Panginoon sa gabing ito na muli po ay binigyan po ako ng Diyos ng opportunity na makapag-share tungkol po sa pagiging disipulo at pagdidisipulo rin. Salamat po sa oras na ito na tayo po ay malayang makakapag-sharing at may babahagi po natin yung ating mga karanasan bilang isang disipulo at isang nagdidisipulo na rin. At sa gabi po ito, tayo po ay hinanyayahan ko pong kayo ay makisama po sa aking panalangin. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa oras na ito, Diyos, na kami po ay lumalapit sa iyo, nagpapasalamat, nagpupuri sa pagkakataong ito na binigay mo sa amin, na kami ay buong laya, Panginoon, na magbibigay, Panginoon, ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Salamat po, O Diyos, na kami po, Panginoon, ay tinawag mo. Salamat po, O Diyos, na nagpakilala po kayo sa amin, Panginoon. Lord God, sa oras pong ito, kami po ay lumalapit sa iyo. Ako po ay lumalapit sa iyo, Ama, na akin pong pinasisiyasat sa iyo ang aking sarili, Panginoon, ang aking puso, ang aking kaisipan. Kung sa oras pong ito, Panginoon, ay may matagpuan ka sa akin na hindi karapat-dapat, mga kasalanan na maging malaki o maliit man, Ama, mga sinadya o hindi man kasalanan, Panginoon, ako po ay patuloy na lumalapit sa iyo, Panginoon. Excuse po. Excuse po. Na ako po ay patuloy na linisin mo, Ama. Pakalinisin po ninyo ako ng banal na dugo ng aking Panginoong Hesukristo, Panginoon. Linisin po ang aking puso, ang aking isipan, O Diyos. At paging dapatin po ninyo ako sa oras na ito sa aming gawain, Panginoon. Nawa po ikaw lamang, O Diyos, ang mabigyan ng kaluwalhatian, na gabayan po ninyo kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Excuse po. Ayan po. Ang atin pong gawain ay tumatalakay po sa pagiging disipulo o kung paano po tayong tinawag po ng ating Panginoon para po siya ay makilala. Isang karanasan ko po sa pagiging disipulo, yung first time po na kami po ay nakaranas po ng Bible study na inialok po ng aming kapitbahay na mga panahon na yun ay masipag po naman talaga na magbahagi ng salita ng Diyos. At ginamit po siya ng Panginoon upang kami po ay makakilala, hindi lamang po ako kundi ang akin pong buong sambahayan. Isang napakasarap po sa pakiramdam na dun sa panahon na wala kang alam, dun sa panahon na yung bang akala mo okay ka lang kasi ano po, yung bang ganito po tayo, namulat po tayo na sabi nga pinaniwalaang lahat ay Kristiyano dahil bininyagan po sa simbahang Katoliko. Yan po yung ating nakamulatan. Lahat po tayo ay nakamulatan po natin yan. At inakala po natin na nasa tamang direksyon na po tayo. Pero dahil ang Diyos po ay mahabagin, tayo po ay inabot ng Panginoon sa panahon na yun na wala po tayong kaalaman. Hindi po natin alam kung ano yung katotohanan, kung ano ang mali doon sa tama. Salamat po sa Panginoon doon sa panahong yun ng pag-abot ng Diyos noong 1986 po ng September. Yan po yung, hindi ko lang po natanda ng eksaktong petsa, pero yan po yung panahon na nagkaroon po ng first Bible study po sa aming tahanan na inialok nga po ng isang masipag na manggagawa ng Diyos. Yan po ay ang lola po ni Sarah, Sister Lita Sanchez, na nung mga panahon na yun ay talagang mainit sa paglilingkod po sa Panginoon. Talagang mula dun sa pagiging sobra niyang relihiyosa hanggang sa dumating po yung pagsubok sa kanya,
na nasunog po yung bahay nila at walang natira sa kanila. Do'n po niya nakilala ang Panginoong Hesus bilang totoong Diyos. Totoong Diyos na kumikilos sa buhay ng tao at dahil po sa nakilala nga po niya ang Panginoong Hesus, tinanggap niya, pinamuhay niya po na gawin kung ano po yung salita ng Diyos, yung humayo kayo, humayo kayo at ipakilala ang Panginoon. Ibalita ang mabuting balita ng kaligtasan. At isa po kami sa naging bunga nun, kaming pamilya po. Nakakatuwa pong balikan yung mga panahon na yun na ano pa po yung bang parang dahil akala mo ayos ka na, okay lang yung kalagayan mo sa harapan ng Panginoon dahil lang akala mo talaga Kristiyano ka Kasi yun ho talaga yun talaga naman yung pagkakaalam natin na once na nabinyagan ka sa Katoliko, Kristiyano ka. Hindi pala gano'n yun, hindi pala. Ang pagiging Kristiyano pala ay pagkakaroon ng tuwirang relasyon sa Panginoon at hindi doon sa relihiyon. Masayang karanasan po na makilala ang Panginoon, pero hindi po agad-agad. Excuse po. Hindi po agad-agad na kilala agad ang Panginoon. Marami pa pong mga pagkakataon na may mga tanong, nagtatanong po kami, talaga pong nasobrahan na po, na-excite na po talaga Nung una, ayaw pa po. At nung mga panahon pong yun, ang nagturo po sa amin ay yung dinatnan po naming pastor, si Pastor Pat Sadyang Abay ng Assemblies of God. Malinaw pong magturo, malinaw na malinaw. Nung una po, napakarami kong tanong. Sobrang dami po talaga. Kung ano po yung nasa isip ko, nililista ko po yun every Wednesday kasi Wednesday po ng 4 o'clock yung gawain po sa bahay namin. At talaga pong nakalista lahat po yung aking itatanong. Sa amin pong lahat, kaming in-invite ko lahat yung mga kamag-anak ko. Puno po yung bahay namin. Nagpe-prepare na po ako ng merienda pero para po may pagsasaluhan. At talaga pong napakasarap po pala na matuto ng salita ng Panginoon. Na unti-unti, alam mo na, nawawala yung, alam niyo, yung anino na nakatakip doon sa yung pagkakilala sa Panginoon. Ang akala mo lang dati, ayun, nabinyagan ka, magsimba ka kung gusto mong magsimba, ganyan. Lumuhod-luhod ka lang doon. At akala mo kapag kayong magkasala ka pwede na yung mangumpisal ka, pero hindi po ako nakapangumpisal sa pare. Kahit nung mga panahon na yon, sa Diyos lang ako ng bigat ng kalooban ko, pati ng mga kakulangan ko. Hindi ko po naranasan na lumuhod sa pare talaga. Pero alam ko po na dapat, pero hindi ko ginagawa. Yun ho ako noon. Masarap kong alalahanin na mula doon sa wala kang alam, ay natutunan mo yung tamang way ng pagkilala sa Panginoon. At the same time po ay yung hangarin ko na hindi lamang po ako yung mag-aaral, kundi yung mga kamag-anak ko po ay inanyayahan ko po na mag-aral do sa bahay namin, kami na Josie, nila Tita Josie, mga pinsan ko po. Hindi man po lahat ay nagpatuloy, pero marami po ang nakakilala. Marami po talaga at nagbunga pa po yun nung akin pong i-share po din si Christ doon sa mga kamag-anak ng asawa ko at nakakatuwa po talaga yung patotoo na kung paano kang binabago ng Panginoon nung makilala mo ang Panginoon. Na-inspired po ako talaga doon sa mga awit po ng pagsamba. Yung para pong awit pa lang, nandyan yung presence ng Panginoon. Na-inspired ako doon sa mga words yan. Doon sa words ng mga awit na kinakanta nung panahong yun sila yung mga elder. Sila po yung mga matatanda na sa iglesia. Ganun po ako nakakilala sa Panginoon. Ganun po ako na disipulo. Kasama po ang aking sambahayan. At napakalaking bagay po kasi yung mga bagay na hindi po mabakbak doon sa aming pamilya, yung kagaya po ng pag-iinom, ay talaga naman pong kumilos po ang Panginoon at ang una pong
ang una pong binago ng Diyos ay ang tatay ko, kasi tatay ko po grabe po din yun, eh. 'Di baling wala kaming kainin, basta may inumin lang, basta may sigarilyo lang. Yun po, unti-unti po siyang binago ng Panginoon at dumating din po sa point na yung asawa ko po ay binago rin ho ng Panginoon, kasi po yung asawa ko siyempre sila ng tatay ko, magka-tsokaran sila sa inuman, sa sigarilyo, ganyan. At dumating talaga po yung panahon na habang nakikilala po namin ang Panginoon, habang nag-aaral kami ng salita ng Diyos, ay talaga pong unti-unti nawala po yun, nakawala po sa pagkakaalipin sa bisyo po, yung aking tatay at aking asawa. At ang pinakamasarap pong bahagi din po nung panahon na yun, na bagong-bago pa lang po kami sa pananampalataya, ay no'n pong panahon na wala po yung kapatid ko, bale pinauwi na po namin ng Cebu kasi may problema po kami sa kanya dahil sumapi po kasi sa espiritista yon. Nung umuwi po sa'min ay may problema na. Talaga pong makikita mo na meron siyang sapi na 2 years po naming pinapagamot sa psychiatrist, dinadala ko po sa psychiatrist once a month. Pero wala pong pagbabago talaga, wala. At tumatakbo po siya palabas ng daan, kaya po nagdesisyon po kami na iuwi na lamang do'n sa probinsya ng nanay ko, at least po doon tumakbo man siya, hindi siya masasagasaan. Ang napakasarap po talaga nung panahon na yun ay nung nalaman po naming may Diyos na makapangyarihan pala. Nung tinanong po kami ni Pastor Sadyang Abay, ano yung gusto niyong prayer request? Ang ni-request po namin talaga ay pagalingin ng Diyos yung ate ko, kasi 2 taon na po yun na nagpabalik-balik kami sa psychiatrist pero hindi po siya bumuti. Sinusugatan niya po yung sarili niya at minsan eh, nagiging marahas po siya, ganyan. Kaya nung nandun na po sila sa Cebu, nagkataon po nagkaroon ng gawain nga sa amin. Yun po yung una naming prayer request, na ang ate ko ay pagalingin ng Panginoon. At talaga pong salamat sa Diyos, talaga pong itong Diyos na nakilala namin nung panahong iyon, ay talaga pong Diyos na kumikilos, Diyos na buhay at makapangyarihan. Alam niyo po ba, doon lamang sa unang 2 buwan ng aming pagba-Bible study, hindi pa nakakatatlong buwan, ang laki na po ng himalang ginawa ng Diyos. Yung bang nalaman po namin na ang ate ko ay gumaling na. Gumaling na po siya, naging maayos na po siya at nakakapag-isip ng matino, hindi na siya nagwa-wild, ganyan. Tapos po may isa pa pong himalang ginawa ang Panginoon, kasi yung kapatid ko po ay meron pong nagsisiga-sigaan do'n sa lugar ng nanay ko do'n sa Cebu. Excuse po. Na pinagtatangkaan po yung buhay ng kapatid ko. Kasi nga po talagang do'n sa probinsya minsan kapagka nagpapakilala sila, gusto nila matatakot ka sa kanila. Eh, yung kapatid kong pang-apat po ay medyo matapang-tapang po yun. Pero sabi nga namin, "Wag kayong pumatol, baka mapariwara yung buhay." Pina-prayer request din po namin yun, na sana po ay walang mangyaring masama dun sa kapatid ko. Alam niyo po ba, dumating po yung patotoo na nakausap namin yung kapatid ko, na yun pong nagsisiga-sigaan na yun, na binaril po yung kapatid ko. Kasi gumagawa ng baril po yun eh. Pagbaril daw po do'n sa kapatid ko, bumaluktot daw po yung yung pinakakanyo ng baril, kasi po mahaba, rifle po yun. Ano po, nung bumaluktot po yung bala po ng baril ay tumama do'n mismo sa nagsisiga-sigaan na yon, at lumusot po yung bala doon sa pisngi niya, yun po. Kaya sabi ko nga, nung ko nakikita na sabi ko, napaka-ano ng Diyos, napakagaling pala ng Panginoon, na matuto ka lamang na magtiwala, magtiwala sa Kanya na may gagawin siya. May gagawin po siya talaga. At yun po talaga ay naranasan namin sa panahon po na kami po ay dinidisipulo, bagong-bagong Kristiyano pa lamang po kami. Kaya po talagang tumatak po sa isip ko lahat yung ginagawa ng Diyos sa buhay namin bilang pamilya, kung paanong ang Diyos ay nagpapagaling, kung paanong ang Diyos ay inaalis po yung mga, sabi nga eh, nakatali na sa bisyo na hindi mo na kayang baguhin sa pamamagitan ng pagsasalita,
sa pamamagitan ng galit, pero ang Panginoon po yung nagiging way po. Kasi po nung panahon na bago pa lamang po kami, ang tatay ko po makulit, inom pa rin po siya. Eh bigla pong nagkasakit, nagkaroon po siya ng Hepa B. Naku, sabi po ng doktor, 'pag 'yan ang tatay ko po ay maputi, makita niyo dilaw mula tuktok hanggang talampakan. Sabi po ng doktor, dinadala ko po kasi sa ospital, "Kapag 'yan ay nanamlay, ayaw ng magkain, 'wag niyo na ring i-admit, magtutulog lang 'yan," sabing gano'n. 'Di sinabi ko sa nanay ko 'yon. Eh, di kami nakahanda na kami, pero yung tatay namin talaga pong nagkakaroon kami ng Bible study sa bahay, talagang pinapaliwanagan po. Hanggang sa natigil po yung ano, binawal po yung bisyo, bawal ang sigarilyo, bawal ang alak, ayan. Yun po yung way kung bakit ang tatay ko ay pinatigil ng Diyos. Dinisiplina siya ng Panginoon at siya po ay gumaling. Yun po. Kasama na po namin siyang nag-church. Yung asawa ko naman po, tuwing titikim ng alak, anak na po namin si Jezreel, 1988. Pag po tumikim siya ng alak, pag-uwi po niya ng bahay namin, naglalaro yung anak niya. Maya-maya po bigla na lang pong lalagnatin yung titirik yung mata. At twice pong nangyari yon. Pero pag dinala po namin sa doktor, hindi makita ng doktor kung bakit siya na gano'n. So, sabi ko nga do'n sa asawa ko, ano, "Wag ka nang uminom kasi ginagamit ng Diyos yung anak mo para itigil mo yung bisyo mo na nakasanayan mo." Do'n sa una, yun po ginawa pa niya. Inulit pa yun nung sa pangalawa, do'n na po talagang tinigil niya po niya yung bisyo niya, talagang tinigil niya po na. Kasi nakita niya po, eh. Kasi yung bata po tumirik yung mata, Sunday po yun, dapat magchu-church kami, hindi kami naka-church. Dinala po namin sa doktor, wala nga pong nakita. Talagang violet po yung anak ko, tirik na tirik yung mata, takot na takot ako, akala ko mawawala. Nung nanggaling na sa doktor, maayos na, tulog. Tulog ho siya talaga. Tapos nung pagbalik namin ng bahay, nagpe-pray kami. Nung pagpe-pray po namin, biglang bumangon po yung anak ko, wala pa 1 taon. Tapos po nagpakandong do'n sa tatay niya. Parang wala hong nangyari, talagang wala hong walang nangyari. Masigla siya ulit, parang hindi nagkasakit. Kaya talagang sabi ko nga, ang Diyos ay mabuting Diyos, yung hindi mo kayang pigilin ng salita, pero kayang pigilin ng Diyos kapag may ginawa ang Diyos sa buhay ng tao. At isa po yan sa mga naging dahilan kung bakit nagpatuloy po kami talaga, nagpatuloy kami hanggang sa ang tatay ko ay umuwi na sa Panginoon at ang asawa ko po ay maaga ring umuwi sa Panginoon. Pero ang salamat po sa Diyos, bagamat maaga po silang umalis ay hindi po nagpabaya ang Diyos sa amin. Kaya po talaga naman po na sobrang nagpapasalamat po ako sa Diyos doon sa mga taong ginamit niya ng mga panahon na yon. Pero sabi nga, hindi ho doon natatapos yung pagkatawag sa atin. Ang pagtawag po sa atin ng Diyos ay may layunin po. At sabi nga po sa Philippians, sa Pilipos 3:12, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong maisakatuparan ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Ito po yung verse na sabi ko nga napaka po sa akin, alam niyo po 'pag binabasa ko ay nata-touch po ako, excuse po. Nata-touch po ako at talagang sabi ko nga, hindi natapos po yung aking pagiging disipulo, kundi nagsisimula po yung buhay ko upang magdisipulo. Hindi lang naligtas ako, hindi lang binless ako ng Panginoon, kundi nagpapatuloy po ako kasi po, ang pagkatawag po ng Diyos sa akin, sa atin, ay hindi po natatapos na tayo po ay naligtas. Tayo po ay may layunin ng Panginoon, may layunin ng Diyos. Kaya po tayo ay tinawag. At sabi nga ay, hindi po natin pwede sabihin naganap po na hindi pa po. Nung tayo po ay unti-unting pinalalago ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita,
Yun na po yung way para po tayo po ay magamit din ng Diyos para po sa kaligtasan po ng iba, na matutunan lang po nating unawain yung sinasabi ng Biblia. Hindi lamang po yung, "Salamat Panginoon kasi ligtas na kami, okey na po kami." Hindi po dun natapos. Umpisa pa lamang po yun ng sabi nga ay, yun po ang umpisa ng mga task na ipinauunawa sa'tin ng Panginoon. Na sabi niya, "Ngunit sinisikap kong maisakatuparan ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako." Ito po yung layunin ng ating Panginoon. Pagkatapos nating tawagin, kagaya din po ni Apostol Pablo, na matapos po siyang tawagin ng Panginoon along the way to Damascus para usigin ang mga mananampalataya at nagpakilala ang Panginoon sa kanya, ang Panginoong Hesus. Ang naging bunga po nun kay Apostol Pablo ay kumpleto pong turnaround ng kanyang mula sa pag-uusig patungo po sa paghahayag kung sino po si Kristo sa buhay niya. Ganito po tayo tinatawag ng Panginoon dun sa layunin na sabi nga para mapalawak yung kingdom ng Panginoon. Marami po yung makarinig ng mabuting balita ng kaligtasan. Yan po yung dahilan kung bakit po tayo tinawag ng Panginoon, hindi para sa pansarili, madisipulo tayo, dinisipulo po tayo, patuloy na nag-aral, patuloy na kinilala kung sino si Kristo sa buhay natin at kung ano yung layunin ng Diyos sa pagkatawag sa atin. At alam po natin na meron pong dakilang utos na ibinigay ang Panginoon sa atin sa Matthew 28 na sinasabi nga po ay tayo po ay humayo. Mababasa po naman natin yan. Hindi po maikakailan na magkakaugnay po naman talaga yung mga layunin ng Panginoon sa pagkatawag sa atin. Hindi lamang na disipulo tayo, kundi upang tayo naman po ay maging kagamit-gamit po sa kingdom po ng ating Panginoon. Nang sabi po doon sa Mateo, sinabi po sa Mateo 28, sabi po rito, kaya Mateo 28:19, kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu. At turuang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Yan po yung talagang layunin po ng ating Diyos nang tayo po ay kanyang tawagin. Hindi, salamat po sa Panginoon sa kaligtasan, sa pagpapala na karugtong ng kaligtasan sapagkat totoo naman po ang sinabi ng Matthew 6:33 na kapag hinanap po natin ang kalooban ng Panginoon, na ang buhay po natin ay pinaghaharian niya, sabi nga, yung mga bagay-bagay sa ating araw-araw na pangangailangan, dinadagdag ng Panginoon. Pero ang unang-unang nating naging pagpapala ay ang ating kaligtasan at pangalawa po ang task ng Diyos sa atin na sabi nga ay humayo, humayo talaga, hindi sarilinin yung kaligtasan na nakamit natin nung tayo ay maging disipulo. Ninanais ng Diyos tayo man ay magdisipulo dun sa mga kaluluwa na hindi pa po kilala ang Panginoong Hesus, hindi po nila alam kung ano yung totoong sitwasyon nila. Kaya po tayo ay magsumika po na masunod ang Panginoon sa ating buhay. Hindi lamang po dun sa, sabi nga, doon sa Matthew 6:33 at ang lahat ay pamong idaragdag, hindi lamang po doon. Kundi ang higit po sa lahat na dapat po ay masunod po talaga ang kalooban ng Panginoon. And the rest, bahala na po ang Panginoon doon. Hindi po yun yung tanging dahilan kung ba't tayo sumusunod, kundi gusto nating masunod ang Diyos sa buhay natin dahil mahal natin siya, dahil siya po yung unang umibig po sa atin. Yun po. Yun po yung masishare ko po doon sa aking pagiging disipulo, yung karanasan po namin nung mga kami hindi pa kilala ang Panginoon. At yung karanasan po sa pagdidisipulo din naman na kung paano pong kinakailangan po nating ipasa sa pagsasabi nga po. Tinanggap po natin ang kaligtasan ng walang bayad at ibahagi po natin ang kaligtasang nakamit natin nang wala pong bayad. Alam po ng Diyos yung ating puso, gusto nating maglingkod sa Kanya. Ang kailangan lamang po talaga ay sumunod. Sumunod.
patuloy na mag-aaral ng salita ng Diyos, patuloy na manalangin, para po 'pag dina-direct tayo ng Panginoon kung ano yung path na gusto natin niyang daanan natin, ay masunod po siya sa buhay natin. Na magkaroon po tayo ng tunay na pagmamalasakit po sa mga iba pa po na kaluluwa na hindi pa po kilala po kung sino po ang totoong Diyos na source po ng kaligtasan. Yun po. Maraming salamat po sa gabing ito. Salamat po sa opportunity na ibinigay upang makapagbahagi po ng salita ng Diyos, makapag-share ng karanasan, at tayo po ay manalangin. Amang Diyos sa langit, maraming maraming salamat po, Ama, sa pagkakataong ito na ibinigay mo sa amin, sa akin. Salamat po, O Diyos. Binibigay ko po sa iyo lahat ang pasasalamat at ang karangalan, Panginoon, sa pagkatawag po ninyo sa buhay ko, Panginoon, sa buhay ng aking sambahayan. Bagamat hindi pa po perpekto, Panginoon, ang bawat isang, ngunit umaasa po kami, Ama, na ang bawat isang mga anak mo ay may layunin na makalakad po sang-ayon sa kalooban mo, Ama. Magamit mo yung aming buhay. Marami pong kaluluwa ang maabot sa aming kapaligiran, Panginoon, na kami po ay maging buhay na patotoo, Panginoon, ng kaluwalhatian mo, Ama, ng pagliligtas mo, O Diyos. Nawa po, Ama, ikaw po yung patuloy na kumilos, Panginoon, sa mga lugar na kung saan, Panginoon, na hindi pa po kayo kilala. At kami po, Panginoon, na bilang mga anak mo, na inaatasan mo, Panginoon, na humayo ay bigyan mo, Panginoon, ng karunungan na maibahagi ang kaligtasang nagmumula sa iyo. Lakipan mo po ito ng kapangyarihan na mga pagpabago po ng buhay na aming aabutin, Panginoon. Maging kalakasan, O Diyos, maging kapangyarihan ng mga salita mo sa bawat isang dirinig nito, Panginoon. At ang mapatuloy na idinadalangin po namin ang mga churches ng CLA, Panginoon, na ikaw po yung magpaunlad sa kanila spiritually, Panginoon. Na ikaw po yung makakapunuan ng mga kakulangan, Panginoon. Anumang kakulangan meron, O Diyos, ang mga churches ng CLA, Panginoon. Higit sa lahat, Ama, bigyan mo kami ng purong puso, Ama, pure heart na walang nais kundi maibigay sa iyo, Panginoon, yung pasasalamat, yung karangalan, at yung naisin na maibahagi po kayo sa iba, Panginoon. Lord, gayon din po tinataas po namin sa iyo ang mga may karamdaman, hindi man po namin mabanggit isa-isa. Ngunit nagpapasalamat po kami, Panginoon, sapagkat alam po namin mayroon po kaming Diyos na patuloy na tumutugon sa aming mga panalangin. Ikaw po ang kumilos, Ama, dun sa mga anak mo na may mga iniindang karamdaman. Ama, ikaw po yung Diyos na aming Jehovah Rapha, Panginoon, ang Diyos na nagpapagaling, Panginoon. Idako mo pang yung mapagpagaling na kamay sa kung sino man po yung mga anak mo na may karamdaman sa mga oras na ito. At Panginoon, patatagin mo po ang mga kapastoran, Panginoon, ng mga churches ng CLFO, God. Bigyan mo po sila ng malinis na puso, ng maliwanag na isip sa kanilang paglilingkod sa iyo, na patuloy, Ama, na ang kingdom mo ay patuloy na mapalawak at maibigay sa iyo yung glory, Panginoon. Lord God, patuloy, O Diyos, na aming tinataas din ng bansang Pilipinas. Huwag mo pong pabayaan naman na ang bansang ito ay masakop ng mga bansang malalaki na walang pagkilala at pagkatakot sa iyo, Panginoon. Ingatan po ninyo ang bansa namin, Ama. Ingatan mo po ang lahat ng mamamayan. Abutin mo pong patuloy, O Diyos, ang bawat isa, Panginoong namamayan sa bansang Pilipinas. Lord God, maraming maraming salamat po sa iyo sa oras na ito. Katuloy, Ama, na ibinabalik ko po sa iyo ang lahat ng papuri, ang lahat ng parangal ay matangi sa iyong dakilang pangalan. Maraming pong salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you po.